Mga bossing, so bali mabilisang tutorial video lang yung gagawin natin, no? So bali mag-share pa rin tayo ng pagtatabas ng tiles dun sa mga pabilog na korte. Pag halimbawa magsisiruho tayo tapos meron tayong part ng wall na mga bilog, so share ko sa inyo kung paano yung diskarte namin pagtatabas para makuha natin yung shape ng ating mga wall. So bali ito syempre para sa mga beginners to, hindi natin tuturuan yung mga marunong na, no? Dahil may kanya-kanya diskarte yan. So kaya naman sa mga beginners, so manood kayo para hindi kayo mahirapan doon sa gagawin yung pagtatabas, lalo-lalo na yung mga pabilog. Siyempre, hindi naman alam lahat ng mga beginners natin na tile setter kung paano yung gagawin diskarte. So kaya panoodin nyo to. At siyempre, Happy New Year sa inyong lahat mga boss! Ayan, so mga boss, so bali, ito yung ating tatabasan. So kita nyo, yan, pabilog yan, no, mga bossing. Yan, yung korte ng ating wall na yan, ayan, pabilog, no? So ngayon, syempre, pabilog din yung ating pader. So ngayon, kita nyo, tatabasin natin yung pabilog na korte. So paano natin gagawin yan? Mabilis lang, mga bossing, no? So wala itong pinagkaiba dun sa nagsisigo, nagpaplantilya tayo. Ang pinagkaiba lang nito, gagamit tayo nito. Ito, meron tayong mahiwagang. Ito ay ano namin to, no? Tawag dito DIY na guide namin to. Yan, para ito yung magiging pamplantilya namin. Yan, nakala mo espada. So ganyan yung itsura niyan. Ayan, so bali kahoy na pinagpatong-patong ko, tapos meron lang ako nga ginawa na dadaanan ng tile sa gitna. So para maging movable yan. Gagalaw siya, no? Once na yan ay gamitin natin mamaya. So next first step na gagawin natin, lagay muna tayo ng tiles dito sa part na to. So bali dito tayo. Yun yung part na isisigo natin or paplantilyahan. So kaya naman dito sa tapat na to, itong part na to, dito natin ipapatong yung tiles. Okay, so yan, first step. Bali yung tiles na tatabasin natin ay ipapatong natin dito sa isang tiles pano. So kinakailangan pantay. Yan, pantay na pantay siya. So kung ano yung pwesto nitong tiles natin dito na ating papatungan, pantay na pantay. Pagkatapos, eto na, gagamitin na natin to. Ngayon, yung ginagamit nating tiles ay 60 by 60. So sa madaling salita, 60 cm yung haba niyan, 60 cm yung lapad. So gagawin natin, gagamit tayo ng 60 cm din na haba ng plantilya. So wala itong pinagkaiba sa nagsisigo tayo at nagpaplantilya tayo ng mga kisame. So itong technique na to ay ginagamit din namin sa pagkikisame. So ngayon, ina-apply lang din namin dito sa tiling work. So okay, paano natin gagawin to? Ganito lang mga bossing, no? So itong kahoy na to, kaya may kahoy na ganyan, ito yung magsisilbing guide natin para once na isigo natin to, ayan, ganyan. Itong kahoy na to, bali ibubunggo lang natin yan dito sa edge ng ating tiles. So ang purpose niyan kasi, itong guide natin na to ay para hindi mawala sa eskwela. So para hindi siya ma-disalign. Kung halimbawa naman mga boss, kung wala kayong kahoy na gagamitin, pwede naman kayong gumamit ng ganito lang. Basta kung anong sukat ng tiles nyo na ginagamit, ganun din dapat yung ating pang plantilya. Okay, so ito naman, ang gagawin nyo naman, itutumbok nyo lang yan sa pader. Ayan, tapos kinakailangan habang binababa nyo siya, dapat eskwalado. Eskwalado yung pagbaba natin. So para hindi masyadong lumayo doon sa ating curve, yung sa ating guhit. So yun yung isang technique na kailangan eskwalado. Kasi minsan pag pumilipit na ganyan, kunyari pilipit, no? So nagkakaroon ng feedback, nag-iiba yung sukat. So hindi natin nasusunod yung korte. So minsan bumabalik pa tayo para isigo ulit yung ating tile. So, ganun lang yung ating technique. Gagawin nyo lang mga bossing, no? Ibubunggo nyo lang ito doon sa dulo. Tanggalin muna natin itong ating isang spacer. Yan. Ibubunggo nyo lang sa dulo. So, kinakailangan dito tayo mag-uumpisa sa pinaka dulo. Okay. Ayan. Dito tayo mag-uumpisa. Pagkatapos, ibubunggo natin ito dito sa mismong tiles. Itong plantilya natin, kinakailangan paabutin natin doon sa dulo. So napapansin niyo naka-degree yung cut. So hindi siya rectangular shape or square shape kasi magkakaroon ng problema. Tapos
Yung atin namang lapis na gagamitin, dito naman sa part na to. Wag dito mga boss kasi mag-iiba yung sukat natin. Kinakailangan dito kasi ito yung 60. Okay. At so mga boss, ito na yung tinabas natin, no? So try natin kung kakasya na ba dun sa ating sinigo kanina. Okay, the moment of truth. Okay, lalagyan na natin. Ayan. Ako, sikip yata mga bossing. Ayun na nga. O yan, ayos na yan mga boss, no? So, fit na yan. Sigong-sigo na mga master boss yan. So, ganyan lang, no? Okay, try natin muna. So, yung ating yan. So, yung ating mga bossing, no? Ayan. So, yung ating pagkakat ng tiles, wag nating ididikit sa tabi, no? Kasi kinakailangan meron tayong allowance para sa grouting. Kasi alam nyo, yung mga wall natin, gaya na sabi ko, once na lumindol, kapag ito'y nakadikit sa ating mga wall, yung tiles, so may tendency na itong ating tiles ay gumalaw din, no? So pwede rin mag-cause yun ng pagkapak ng ating tiles. So kinakailangan, wag nyong isasagad sa pagsisigo, okay? So ganyan lang mga boss yung ating simple technique. At syempre, sana may natutunan naman tayo at shoutout sa inyo lahat.